Mga kalingap, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome back po muli sa ating Muntin Channel. So ngayon po ay araw po ng Huwebes mga kalingap, at andito po tayo ngayon sa bahay. At papasyalan ko po mga kalingap si Mrs. Paas, yung asawa po na namayapang si Brother Paas. Kumustahin naman po natin kung ano na po yung kung kumusta sila at kung ano na po yung sitwasyon nila sa ngayon. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako. At nabalitaan ko rin po na si Pinyel po pala ay tumigil na sa pag-aaral. So alamin po natin. So sa hindi po nag-skip ng ads, maraming po salamat sa mga walang sawang na sumusuporta at nanonood natin vlog. Thank you so much. At siyempre lagi po nating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog at si Kalingap para po sa mga magpatuloy yung kanilang napakandang adikain sa lingap sa mahirap. So tara po mga kalingap, punta po natin. At dito po tayo. Ito po yung daan nila, medyo madamo na. Nung nandito si Brother Paas, di siya mapayag na madamo. Ang bahay na pinagawa po ni Brother, siya nabubuhay pa. Nandito po mga kalingap si Ate Tess. Yan, magandang hapon po Ate Tess. Magandang hapon po. Kamusta ka po? Mabuti naman. Awa ng Diyos ka. Tatapos ko ng kahapon ng team. Masakit pa at dalawa yung naturukan. O kahapon nga sana pupunta ako dito, ay nakasalubong ko ba kayo dyan, no, na patis kayo? Ay, di kasi natuloy ng isang araw. Kasi nga, walang nagre-reply yung doktor na sa Manila. Kaya pinauwi kami ng alas 2. Kasi hapon na langanin. Kaya kahapon na. Natuloy na kahapon. Isang pinagpalang hapon po sa lahat po ng mga upo. Sige. Di, ang dami kasi kasi yung iba nating mga supporters, mga viewers, nagsabi kasi na kapitbahay daw kita. So nandito na po mga kalingap, yung nag-request po sa atin na kung pwede daw na bisitahin po natin si Mrs. Paas. Kasi gusto rin lang makita yung update, yung huli kasi napanood nila, yung kay Mr. Benteboy. Tetes, kumusta na po yung kumusta po kayo dito ngayon? Ay, awa ng Diyos na kakayanan pa rin dahil ito, ang aking timo ay once a week ito, pero di ko kaya. At nakapang siyam na akong timo, yung una, ay yung apat, every 3 weeks yun. Mula January hanggang May, ay hanggang April, every 3 weeks. Yung Mina, nag-umpisa naman ako sa once a week. Ang hirap. Kaya hindi ko inano yung once a week kasi hindi ko pa kaya yung katawan ko, mahina pa. Kaya nag-request ako sa doktor every 2 weeks na lang at pumayag na. Saan po kayo nag-ikay mo ng hospital? Dito na lang po sa provincial kasi nahirapan na ako sa Naga BNC. Buti meron naman po dyan ng ganyan. Pamasahe, gastos. Masahe. So Ate Tess, may nagpapatanong kasi kung kumusta na daw yung, siyempre wala na si Brother. Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyo? Siyempre, lalo na may sakit ka naman, di ka naman makapagtrabaho ng Yun nga po, ako pag nagpipre, umiyak na ako sa Lord kasi sa kalagayan ko nga ay nawala si Brother Paas. Grabe talaga yung hirap na dinaanan ko. Kasi umalis siya man lang ang nagsusupport sa amin mag-ina, tapos nag-aaral pa nga itong dalawa. Eh wala man ako trabaho na pinagkukunan dahil nga may sakit din. Hanggang sa nung nawala nga si Brother Paas, natuloy na din ako magpagamot kasi sobrang na talaga yung sakit. Kasi nagkabukol ulit. Anong last year nagkarapagamot ako, doon na nga sa BMC, kaso nga tumigil ako kasi sa pinansyal na nga to, wala na akong magastos sa pagkain pa namin. Kaya nagtigil ako ng September, pero may bukol na ulit yung suso ko. Kaso pag December, yung bukol na yun ay nagkaroon ng tubig at naglabas tubig sa dugo. Ay, grabe. Naalarm mo nangangagawa ko nun dahil nagsugat na kasi yung biopsy na tinusok, nagkarasakit na yun. Kaya nung January, nag-decide na talaga ako magpagamot dito na lang sa probinsya. Opo. Buti na lang, yung doktor naman dyan ay pagka-check up po isang araw, sunod na araw, kinemo na ako. Kasi doon sa BMC, sige lang ako pabalik-balik, di man ako kinikimo, puro request ng laboratory, exam. Kaya nagtigil po ako nung September hanggang nung December na nga. Naglala na yung bukol ko. Hanggang doon na po ako nag-decide kasi ayaw ko na sana nga talaga magpagamot. Sabi ko wala man ako itutustos para pabalik-balik sa ospital. Kaya nga
Kumusta naman po yung result nung pagkikemo? Ilang araw na po kayo nag-result? Nagkikemo pala. Ilang Bali, beses na na? po, January hanggang ngayon na June. Mga ilang session na po? Mga ilang session na po? Siyam na nga po, bali 16 pa po kasi. Bali, 7 pa yung gagawin na chemo ko. Chemo. Kaya- Pero may pagbabago naman po, Ate Des. Ay, pagbabago at awa nga po ng Diyos nung nakimo ako. After mga 3 chemo ko, naggaling na yung sugat. Kasi dati talaga, kaya nga di ako nung nakakalabas. Dito na ako lagi sabay pagkakikimo kasi yung suso ko may sugat. Ang hirap maglabas, nababasa yung dako. Grabe na. Naanon ko ng gasa na lang pag kailangan ko pumunta ng hospital. Pero ngayon, awa ng Diyos, nawala na yung Bukol. sugat. Yung sugat. Kaya na, ano na siya, healed na siya. Pero yung bukol, nandyan pa rin. Yun ang tinutunaw ng, Opo. ng gamot sa kanya. Pero di naman nagbago yung katawan mo, Ate Des. Ano, parang okay naman yung katawan mo. Kasi ang advice kasi ng doktor, kahit wala ka gana kumain ka pa rin kasi kailangan ng Maging malakas katawan mo po. yung resistensya, katawan, kasi yun ang panlaban sa pagkikimo. Opo, tama Yung yung... iba nga ay nangangayayat kasi pag wala na silang gana, ay hindi na talaga sila kakain. Kasi yung gamot, tulad niya, nakapa-kima ko kahapon. Ngayon, okay pa pagkain ko. Bukas yan, maumpisa naman yan hanggang mga 1 linggo. Ang pait ng panlasa, parang ano ka yung kakainin mo, parang di mo nga makain kasi Oo. sama ng lasa. Sa mga lasa. Bakit Pero po na, bakit masarap. kaya ganun? Ano kaya, bakit Ano kaya yun ganun? sa gamot mo? Sa Kasi gamot. masyadong matapang Matapang, ang oo. gamot sa kanser. Tapos parang nakakalbo pa po pag ano? Wala na yan. Nung ano pa ito, Opo, ayan. nung chemo ko pa lang, nalaglag talaga yan lahat. Oo. Pero ngayon nagtubo-tubo na, sabi nila malalaglag para sabi ko, Opo. sana nga hindi na. Oo. Kasi ang hirap man walang buhok, lagi Kaya ka nga. nakatakip. Pero normal daw po yan pag nagkikemo, parang luminipis ang buhok. Oo. Pero babalik man daw po yan after po ng chemo session nyo na ano. Pero yung si Daniel po, kumusta naman, nag-aaral po ba si Daniel? Ano nga sila nagsitigil. Tumigil din si Daniel? Tumigil din po si Daniel? Si Pinyel din po, tumigil na din. Tigil na si Daniel. Nagtigil din siya. 3 buwan din si Pinyel. January pa din na nag-aaral. Bakit po tumigil sila sa pag-aaral, Ate Des? Wala nang pangkustos sa pag-aral. Araw-araw baga nagastos. Siya po. Pang budget, pamasahe, baon. Siya. Pinyel naman sa laki ng gagastusin. Kasi 3rd year college na nga siya. Wala man siyang gastusin pang apelyo na ng 8,000 sa Manila. O kasi kabats lang yan ni JPI, dapat sabay nga silang gagraduate baga po ano? Kaya, ang hirap man kahit gustuhin ko man, wala naman akong magawa kasi wala man akong tutustos pang gastos sa kanila kasi sa akin yung palagayan. Para hinura ko ng tulong para matustusan ng gamot ko sa PCS o SBFW. Tapos yung mga budget namin sa mga kapatid na kumain, pang ulam-ulam, pang bigas. Kasi wala na akong panghahapan. Kasi nandyan naman yung mga kapatid ko, lagi nakasupport. Hindi nabigay, kaya kumakino, nabigay ng 1,000, 2,000. Kasi ang pag-chemo ko ay tuloy mga-chemo, mabili pa ako ng mga gamot iinumin, bukod yung sa galing sa PCSO. After pagka-chemo na, bili pa rin ako ng mga iinumin gamot, vitamins na kailangan. Sobrang magastos pa, siyempre pupunta po kayo ng ospital, ano, Ate Des, ano? Pagkain din, pagkain pa. Kaya, ang hirap. Laki po talaga ng kawalan nung mawala po si Brother Paas, ano? Kasi yung buhay naman po yun, kahit na paano, hindi po ganito talaga na sobrang feeling ko, sobrang hirap ng dinadala nyo ngayon, Ate Des, ano? Siguro na, mayroon naman mga dating mga sponsor na nakakaalala pa naman. Kaya bibihira naman ito, mahaya ka naman laging mag-ano sa Oo, kanila. Pero may opo. nagkukusa naman minsan, bigay. Oo. Hindi lahat ng oras. Siyempre may pangangailangan din baga po sila, ano? Ang inaano ko kasi doon, ang hinayang din ako nung mabalitaan ko na si Pinyel tumigil, saka hindi ko alam na si Daniel tumigil din pala.
Sige na yan, hindi nga na nga nakapasa grade 11 tapos pinapapasok ko ngayon ay ayaw man kasi nga yung araw-araw nga daw budget. Gagastos nga daw ako para hindi pa. Kumbaga nag-giveaway na po sila muna sa ano. Kumbaga pwede pa naman next year. Oh. Pero yung si Kevin yun nga, sabi ko kasi may INC siya, dapat ikumpleto niya para pag gusto na pumasok ulit, di na siya mabalik sa third year. Kasi pag hindi, ngayong taon makompletuhan niya, mabalik ulit siya na-start ng first year. Sayang mga ginastos ng first year. Ano po yung kailangan kumpletuhan ni Peniel ngayon? Ano po yun? May ano siya, may mga subject siya nung nagkasakit, hindi na niya nagawa nung December. Nagkasakit ba ba yan, November, December? Oo. Excuse ko nga yan, tapos January dapat kukumply niya. Eh, may mga problema na hindi na niya kaya, di na niya tinuloy. Paano po yung pag na-comply niya yun, pwede pa siyang mag-fourth year na next itong year na Next to? year na yun, pag nakumpletuhan na niya yung sa third year niya, tapos makapag-affiliate siya, makaka-enroll siya next year na. So magkano magiging magagastos po nung kung sakali? Yung sa pag-affiliate, 100, tapos yung fees ng paano, nasa 150. 150,000. Mahal po talaga ano kasi nursing yan, di rin biro ay. May magastos niya. Pero yung sa 100 kasi, yun lang yun sa third year sana. Pag fourth year, Okay mo ano na naman. lang, sa tuition na lang. Oo. Kasi yung affiliate nila, parang pinaka-training na nila yun sa sa kurso nila. Pero sa Manila nga gagawin, kaya may kamahalan. Kami makimahal. Siyempre ano pa po siya doon ng bahay, accommodation. At siyempre nga, mga ano pa niya, mga araw-araw na gastos, pamasahe. Ang allowance sa 20, tapos yung mga gamit ko daw dadalhin. Lahat bago. 20 kaya 66 ko, 100. Yun ang problema pala po, ano yung sa ngayon. Pero yung pag fourth year, medyo mano na. Nagka-tuition na lang pag college. Tsaka pag pag sa graduation na yun na. Kaya, pipri ko man na ang paluban ng loan, makumpletuhan niya yung sa third year na. Ronnie! Miguel! Ate Tess, so sa ngayon po yung buhay ninyo, gaano po kahirap? Dahil sa akin talaga, mahirap talaga sa kalagayan ko, pero ako'y nananampalataya man sa Diyos, di man siya nagpapabaya kahit sa ganitong sitwasyon namin. At minsan nga, sabi ko talaga, parang ayaw ko na nga magtuloy mag-chemo, pero ayaw man pumayag ang mga doktor ko, saka yung mga kapatid ko, kasi naging mga kapatiran at church. Ito'y tuloy mo yan kasi baka pag hindi mo ituloy, lalo pa lumalayo. Opo, sa problema. Mahirapang ka lalo. Pinapaumpisa ka naman niya, dapat yung mga pangalawa, pangatlong mo, ayaw ko na talaga kasi ang hirap pala ka ako. Habang tumatagal man ay nakakayanin ko man nung 6 nga, 6 yun po. Kala ko nun ay nasunod na ako kay Brother Paas. Kasi Grabe, huwag naman sana. ikot yung paningin ko, nagbibiling na kasi likod ko parang hinihiwa, sobrang sakit. Yung dibdib ko, grabe, sakit. Nahirapan ako huminga. Nahirapan ka na ng time. Kailan po yung nangyari? Dahil nata sa tapang ng gamot na tapos may iinumin na di kasi ako nakabili. Di ako nakainom. Kaya nag-trigger. Parang anti-arid allergy yun. Di ako nakainom kasi di ako nakabili. Siyempre, kikino ka. Yun, nag-trigger yung tapos ang hirap. Nagtanggal na nga lahat yung nakasaksak sa akin. Kasi sabi nila maputla na daw ako. Parang nga ngayon, hindi masyadong, hindi katulad ng mga nakaraan na mapula-pula yung mukha nyo. O nagkikimo kasi po, ayan. Nagbabawas sa dugo nga. Kaya nga, Ngayon nga lagi nga barang hinoglobin ko, kaya ang anak ko, nung last kong came, nagpaturok ako ng pandagdag, hinoglobin. Ngayon, nagtaas na ng konti, 100 na dapat 115 kasi hinoglobin. Pero tinanggap na. Kainan ko lang ng talbusong kamote. Oo. May talbos ng kamote. Sa likod meron naman dyan. Tapos ang palaya, yung itlog. Sabi nga kaya kapatiran, magtanda ko na yung atay. Atay yata. Atay ng baboy? Kaya, Opo, kailangan nyo yung atay ng baboy. Every kayo dapat kumain ng atay ng baboy?
pang mayroon, makain kasi nga, pampatas din daw yun yung dugo. Kasi, Ano nga tayo, bagay yung ano, yung parang isang buo siya? Isang buo? hindi naman, yung Kahit isang kilo o kaunti lang. Kaunti lang kasi gisa siguro, Oo. pag gulay. Di man pa mailing magkakainin. Pag sa igado, Oo. gusto ko na sa igado. Paano kung ano kailangan talaga? Pwede naman siguro na kahit na warawan kalahati, 1/4. One-fourth siguro. Hmm. Na ano. Kasi gusto Bilang ko nga kita pala nun, bilang nga pala kita nung gusto ko gano'n. na yung igado nga lang. Pero pag yung mga bis-bis, di ba na ako nakakaluto, nakakakain lang ako ng ganun pag may handaan ba pa may igado. Oo, yung mga, kasi nahalo yun sa ano sa igado. Ate Tess, kumusta naman yung kunyari bigas nyo sa araw-araw? Kumusta naman yun? Ay, yung pambigas namin, yun nga nung wala talaga na akong nagbibili-bili na lang ako nung tapos nung nagkaroon ng gera na sabi magkakamahalan. Oo. Nagbibili-bili na ako nung isa, 2 kilo na. Kaya budget kong pera. Tapos naging ako pambili ng bigas sa kapatid ko. Binigyan ako ng toke. Binili ko isang sako hanggang ngayon mayroon. Tapos nun, nabatid naman si naman, nabawasan na yung isang sako, mayroon pang kaunti yung kalahati. Tapos nagatid baga si si Mr. Bentiboy, Opo, yung kalahati. Mm. Kaya, yun, Ibig sabihin meron ka pa po dyan. mayroon pa kami bigas dyan. Pakalinga po, no? At nabalitaan nga po natin na si Pinyel ay tumigil po sa pag-aaral dahil po dun sa kakulangan po sa financial, ano? Dahil kailangan nila mag-giveaway para po dun sa kanilang nanay na araw-araw po ay nagagastos sa pang-araw-araw pag chemo, pupunta dun sa provincial. So dito po mga kalingap si Pinyel at kausapin po natin. Pinyel, kumusta? Okay, ma'am. Totoo ba yun, Pinyel, na hindi ka na pumapasok ngayon sa school? Napo. Bakit? Ay, sa ano po, di kakayanin sa financial. Tapos, syempre si mama may sakit din po, baka walang maasikaso. Kaya nga. Kaya, ayun po, sabi ko, matikid muna ako ngayong year kasi nga, yun nga, financial. Tapos, Kasi kailangan mo lagaan si mama mo. kasi lang kasama lagi pag na-hospital. Nung ano po, inahanapan ng doktor, sabi, kailangan may kasama. Oo. Ayun. Nag-decide din kasi siya mag-chemo. Nung una nga po niyang chemo, wala siya kasama. Pero sabi naman ni mama mo, pwede pa naman daw mahabol ngayon. Totoo ba yun? Na pwede pa namang, para hindi ba masayang yung taon, di ba, Ate Tess, no? Oo. Sa third year. Kumbaga, try mong pumasok ulit-ulit dyan na mag-comply lang, ano po? Siguro yun sa huwag mo problemahin yung pang araw-araw, ano lang naman yun parang si JP lang na araw-araw kailangan niya ng 200 o 250, pag minsan may babayaran at nagiging 300, mga ganun ba? So ano Pinyel, ituloy mo, sayang. Kailan ka pwedeng pumasok? Kumain tayo pa po. Mapunta ka sa school? Baka Ano yun mo Pinyel, sayang, nanginayang ako kasi kumbaga ito na lang yung way para may makatulong sa family nyo pag nakatapos baga siya, sayang ako nang hinayang kasi sayang ang panahon bagay, sayang ano po. Dami yung nanginayang. Kahit ako yung dami ko para advice dito. Pero wala na nga kami magawa kasi nga sa financial. Oo. Sige na, matulong ako Ate Tess, kahit yung pang araw-araw niya ako nang mag-ano. Ano Pinyel, deal? Kaya next week na sabi ko sa kanya, next week di man ako next other week na ako mapilipay. Samahan ko pagkatapos kong lakarin yung sa PSO ko ng gamot. Sa ngayon week, Lunes o Martes. Yan, di ba nung mabubuhay pa si brother pa, sabi niya nung pag napunta ako doon, padi, baka pingi ako sa'yo ng pabor, baka pwedeng tingnan mo naman yung sila. Para mo nagpapaalam na nung time na yun, na kumbaga, malapit lang naman ako sa inyo, kumbaga kung ano daw yung sabi ko, natin, ito na nga siguro yung panahon na kahit pa paano makatulong sa inyong, sa family nyo. So, ano sa tingin mo Pinyel? Go tayo? Sayang baga. Kailan ka pupunta yung school? Martes daw. Martes itong kailan ba? Ano ang araw ngayon? Lunes? Ay, hindi. Huwebes na, oo. Tapos, sa next week pa. Anong gagawin mo din Pinyel? Kunyari, i-comply mo yung ilang subject? Na ano? Tayo na sa dati ng teacher. Ang teacher niya ng teacher. Pero sinabihan man po siya na pwede pa itong ihabol. Nung in-apply ko ng January, nakakahabol. Kaya lang di nga niya tinuloy.
Hindi ko alam ngayon kung anong magiging sistema ng pag-inquire niya, kung makaka-inquire pa siya sa nakapasok pa siya sa Oo. sa third year para ma-comply yung mga hindi na napasukan na ngayon third year, second year. Oo. Mga ilang subject yun po, mga gano'n. Madami din? 4. So hindi ka nagagabin sa school nung pag ganun? Gag-anayin pa rin. Depende sa schedule, ano? Kasi si Daniel, kahit pa paano, yung pagtigil niya ngayon, okay pa rin naman yun kasi ano parang naman siya eh. Opo. Oo. Ito si Piniel kasi malapit na eh. Sayang baga. Yun na nga, nag-uusap man nga kami, sabi nila niya, si ate naman na matatapusin at siya madali na naman siya pag okay na siya. Natuloy na rin na niya ako para hindi pa naman niya sa paggastos sa amin, dala-dalawa ko. Tama. Siya naman pinagpapano kung mag-apply na trabaho man siya, katatapos naman niya sa labo, nag-construction. Ngayon may ina-applyan naman siya, naghintay lang siya ng tao. Si Daniel po. Saan po, ano po ina-apply niya? Yung sa coffee shop naman, sa babas. Sa construction, baka di niya kayanin. Sa construction. Pero nakakaya mo niya, 3 weeks siya nakapagtrabaho sa construction. Pero tapos na naman. Oo. Okay, paano nakasumisweldo, nakakatulong, ano po? Kasi sabi ko kung mag-apply sa iba, kung dito sa coffee shop matawagan. Si Piniel kasi nang inaya ako ay nung nalaman ko nung dumaan bagay dito, nung di daw. Uli ko na malalaman ay kung baon-baon lang naman pala araw-araw, kaya na naman nating anuhin yun. Kahit nadadaan ka lang dyan, kaya chat, text ka lang, Gcash lang. Kung ano, di ba? Parang si JP lang naman yung allowance nung gano'n, di ba? 200, 300, ganyan ba yun? Pero may motor siya. Si JP may motor. So, ayun pa rin ang binibigay ko, 200 araw-araw. Pagkain. Siguro sa pagkain niya rin kasi yung motor niya, ako pa rin nagagas noon. Tapos may 200 ba siya na ano. Pagkain. Pero si Piniel siguro, kung magko-commute pa rin siya, tawag ito, siyempre kailangan mas ano. O kasi wala naman siyang service. Lalo dito, ang layo baga na papasok. Magkano Piniel para masahe mo sa araw-araw kung kukumputin mo mula dito, balikan? Minsan po po. 200. Ay, yung pagkain mo. Mga 150, di kailangan 300, mga gano'n. O 350, ano? Araw-araw. So, ano Piniel, tuloy mo, sayang. Sa Pertes, pupunta ka. So, try mo kasi para din sa inyo to kung si mama mo, di mas matulungan mo yan. Ang kagandahan nun, may alam ka kahit pa paano, pag nagtitrigger si mama mo, kaya mong i-handle, di ba? Kasi yun ang advantage dahil nursing ay. Kaya yun ang siguro kung napapanood kayo kung nakikita kayo nandito na si Brother Paas, matutuwa yun dahil magagalit lang yung ngayon kung titigil ito. Hindi matutuwa yun. Gano'n ba kahirap Piniel nung simula nung mawala si Brother Paas, nung anong pagbabago sa buhay nyo nandito na mawala si Papa mo? Mahirap po sobra kasi wala nang din, nagbibigay financial tapos kasi siya man lang ang siya man lang ang kumikita. Madiskarte yun ay. Kasi si mama man po wala man trabaho. Tapos siya man lang po baga nakakasama din kay Tito Bal. Kaya nga araw-araw. Yan ni Kuya Bal. O kaya kahit pa paano may sweldo man siya doon. Tapos nakadiskarte pa siya. Naka-YouTube naman siya doon na may kahit paano po yung YouTube niyo dati may kita. May sweldo naman Ba't hindi nyo na-upload na yung channel nyo dati? Na-discourage din po. Wala man tapos mababa nga yun. Wala man din na pasok 3 months. 3 months ngayon wala na. Kasi kasuhin natin, sayang. I-upload natin. Sayang baga. Pag may time na charity, o kaya kahit family vlog lang, kahit family vlog ginagawa niya, walang hindi siya nagbe-views. Kaunti. Kumbaga walang napasok talaga na 200, 300. Kaya sa po siya. Pero sayang din ito ay 100 plus na kasi pag ganyan na yung subscriber, pag di ba na upload na nawawala talaga lahat po. Tulad ba ganun sa akin yung nahack ko? Simula nung minsan nag-upload ako 5 days, 3 days. Nung time na busy baga ako diyan sa Halublakan. Hindi ko na pinagpokusan ko kasi ang Halublakan. Nahack ito, nawala na. Hindi po, naggawa ako ng panibagong channel baga.
kahit pa paano naman, sa awa ng Panginoon, pag nag-upload ako, nakaraan, ang subscriber ko 6,000 mahigit ngayon, o nasa 7 na yata. Pero nagbe-views ito ng 50,000. 50, mga 10k, mga ganun baga. At nakakabalik-balik na ako sa pag ganung views. Mga inaano ko rin. Nag-charity na ulit po. Ito nga, charity. Mamaya may pupuntahan na naman ako dun sa ano. Siguro uploadan natin yun, ano, para ano, i-manage natin yung channel. Kumbaga, tulong-tulungan natin na uploadan. Si Pinyel, magaling mo mag-edit. O, minsan tinatamad na rin si Pinyel. Oo. Ano yun natin, sayang yung kay Paas na yun. Para malaking tulong din ba kay Pinyel, ano? Magkaka-revenue. So ito na lang, ano, Ate Tess, ano po ba yung masasabi nyo dun sa mga dating sumusuporta sa inyo ngayon? Dati kay Brother Paas, at ngayon po ay syempre kayo na po yung nandito at nawala na nga si Brother Paas. Ano po yung masasabi nyo sa patuloy na sumusuporta sa inyo? Salamat po unang-unang sa Diyos at sa lahat po na mga sumusuporta po, maging kila Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab na dati po na sila man din ang tumutulong, sumusuporta sa amin. Salamat sa kanilang buong pamilya, sa mga viewers, sa mga subscribers, sponsor din po namin mula pa nung nandito si Brother Paas. At ngayon kami na lang ng Mrs. Paas PS, ng Mrs. Pinyel, ng Daniel. Salamat po sa inyo po mga suporta po sa prayer, sa financial, mga sponsor po namin na nakakarating sa kanila yung problema namin ay nandun po yung puso nila na sumuporta din muli sa amin, sa kalagayan namin mag-ina. Lalo na sa akin na alam nila na ako'y nagpapagamot. Salamat sa mga ginagamit din ng Lord para gamitin sila financially po na makasuporta. Salamat sa inyo pong lahat po, sana kayo naroon pagpalain kayo ng Diyos. Sige po, Ate Tess, ano, at alam ko naman na hindi po nawawala sa inyo yung pagpipray nyo. Alam ko naman yan kasi kahit nung wala pa po kayong nararamdaman, talagang yung paglilingkod nyo sa Panginoon ay hindi po nawawala. Kumbaga nandiyan pa rin, lalo na nung time na nandiyan pa si Brother Paas na sabay-sabay kayo po na pupunta ng church, ano. Kaya alam ko naman po na manunumbalik ka pa rin po sa dati mong buhay. Kumbaga sabi nga ng Panginoon, mag-ano lang kayo, kumbaga sa in God perfect time, kumbaga pagsubok lang siguro itong nangyayari na po ito, ano. Sabi nga lagi na ni Brother Paas, walang pagsubok na naranasan ng tao na hindi na kayanan at ng pagtagumpayan. Opo, correct po yung tama. Pagtagumpayan din namin ito sa tulong ni Lord at sa mga tao na sumusuporta sa amin sa pananalangin, Opo. sa financial, lalo sa mga kapatid ko, salamat. Kaya nga, andyan pa rin sila, di sumusuko na tumulong po sa inyo. At alam mo po si Brother, di ba, ano na natin. Nung time na bago lang ako dito, pinipray over ako niyan. Kumbaga, Siya na rin ng mga vlogger. pinipray over niya ako, nasabi niya na maging okay yung aking channel, magtagumpay ako dito sa Daet. Di ba, kababalik ko lang din dito sa Camarines Norte noon. At kahit pa paano naman po, ano, yung mga prayers ni Brother pa sa akin ay talagang kumbaga natutupad. Lalo na nung huling prayers sa akin, kahit may sakit siya yung sasakyan, baga. Pinag-bless niya yun, kumbaga inano niya. At sabi niya, sana hindi lang ito sa akin, ito mo, kumbaga marami pang blessing ang dumating sa'yo. Kaya talagang okay naman. At yun nga, sa ngayon, medyo okay naman ang buhay. Di naman tayo, kaya sabi ko, gusto ko sana ibalik kahit pa paano konti para sa katulad sa inyo, kapitbahay lang naman tayo. Gusto ko sana yun si Pinyel na na magtuloy-tuloy din sana yung ano niya. Pero siguro doon sa pag nagpa-Manila na mahirap na tayo doon, ano. Pero yung pang-araw-araw, Pinyel, sayang, tuloy mo. Pinyel, mensahe naman sa kung ano ba yung isang pangarap ngayon ng isang ni Pinyel na anak ni Brother Paas. Ano ba yung gusto mong ma-achieve ngayon? Yung makatapos ka sa pag-aaral o ano pa yung gusto mong mangyari? Ano po, gumaling si mama. Tapos, yun, makapagtapos din. Kasi, simulan na rin po, tapos, hindi naman gusto ni mama. Kaya, yan na, matutupad yan, Pinyel, basta huwag lang tayo panghinaan ng loob na kumbaga lakasan lang natin.
At laging pray. Di naman kayo nakakalimot sa Panginoon talaga eh. Kaya i-bless kayo niya. Ibabalik niya yung dating ano ng family niyo. Sure yan talaga. So may bibigay ko Ate Tess, ano pang ulam niyo lang ano? Kahit pa paano eh siya baga. So, Ate Tess, pang ulam niyo lang, pambili niyo ng ulam, bili ka ng may sabaw. O bili ka ng may sabaw. Lord, salamat po sa blessing na ito, Lord, na pinagsagot ng aming kapatid na si Tapondo, Lord. Salamat sa kanyang buhay na ginamit mo upang kami, O Diyos, pagpalain sa pinansyal na ito. Balik na ito sa kanila, O Diyos, inyong buong pamilya ng siksik ng mga maapaw at pagpapalayan. Salamat po, Lord, na marami sa pagpapalang ito sa Panginoon. Amen, amen. Sige po, salamat po. Ano? Yan, thank you sa inyo. Basta tuloy mo Pinyel ha. Tuloy mo, huwag kang sumuko. Ay, grabe. At naalala mo ba yung sabi ni Papa mo? Pinyel, huwag ka muna mag-aasawa ha. Alagaan nyo si mama nyo. Naalala mo ba yun? Hindi ito, nung hinatid ko kayo sa ospital. Ay, kasama ka ba no? Hindi ano? Si Daniel. Di ba sabi niya nung kay Pinyel no? Huwag muna mag-asawa. Huwag nyo pabayaan si mama. Ikaw talagang binibili niya. Ano? Si mahal na mahal ka ni brother ay. Alam mo yung naalala ko noon pag tinatawagan mo siya, magkasama kami sa van. Sabi niya, minsan nila loudspeaker niya ay. Galit na naman si Tess, sabi niya. Pero kahit anong away niyo sa cellphone, pagbababa ng cellphone, o sige na ba, I love you. Hindi nawawala yun ano. Kaya si Ate Edna doon natutuwa. Kahit nag-aaway, tinan mo, yung dulo niya, may love you. Oh, kumbaga napaka-sweet ano. Nakakamiss baga Ate Tess ano. Kaya nga po, miss ko na nga sobra. Kailangan mabalik dito. Oh. Kung Ate Tess, isa na lang, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makaharap si Brother Pasay ngayon, anong umakausap, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, kung bumalik na siya sa amin. Miss na namin siya. Mahal na mahal namin siya lagi. Nadadalaw po mo dyan si Brother doon sa kanyang himlayan, nadadalaw nyo madalas o bihira na rin? Nung first anniversary na, saka nung birthday. Ngayong nung 25 June 25, wedding anniversary kasi namin. Ay, sana yun, si Mr. Boy, dadalawin namin kaya lang, napuspon at wala daw yung sakyan nasa Manila. Kaya hindi natin. Okay, gusto mo dalawin natin minsan, may sasakyan man yan. Kailan mo gusto Ate Tess na dalawin natin? Ay, gusto mo ngayon dalawin natin? Pag na? Ayaw mo dalawin natin ngayon? Wala kang lakad. Wala man, maligo wala ako. Gusto mo, may sakyan man dyan. Mamaya siguro. Para kahit pa paano ay maano nyo. Sige Ate Tess, paano na ito? Di pa rin ako nagtangalian ay. Kami din. Sige, kain na kayo. Ate Tess, bumili ka ng may sabaw ha. May sabaw. Ano ba yung gusto mong may sabaw na namimiss mo dati? Kasasabaw ko lang kasi kahapon ng isda. Hindi, kailangan mo lagi may sabaw. Kaya nga. Minsan yung bangus na pinagsaluhan natin nila Brother Paas doon sa kabilang bahay Kaluluto lang namin yan isang araw. Kaya yung natira, yung pinaksil namin. Yung may tira pa, ulam namin. Ulam niya. Sige po Ate Tess, makain muna rin ako. Ingat po kayo palagi. Mamaya tayo. Pupunta tayo doon sa Sasama na. Kaya ikaw, siguro mga 3:30, mga alas 3. O alas 4, alas 4 para di na mainit. Baka makapahinga nga. Sige po. Sige, Ate Tess. Bye-bye Ate Tess. Salamat, Pinyel. God bless. God bless. Salamat po sa pagdalaw at sa blessing. Thank you. Mga kalingap, at nadalaw na po natin si Ate Tess. At mamaya sasamahan ko po siya na pumunta doon po sa himlayan ni Brother Pa. So God bless po mga kalingap. Huwag po natin kalimutan Kuya Bal at ng Kalingap Rob. Salamat po sa mga nag-share, nag-like nating live or mga vlog. So to God be the glory mga kalingap. God bless.